words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? Mga kapatid, anumang bagay na inilalaan nating oras sa Panginoon ay wala pong sayang. Everything ay meron pong kapakinabangan kung ginagawa po natin para sa Panginoon ang mga ito. Kaya nga the scripture is telling us, sabi ng Panginoon, everything that you do, do it for the glory of God. Sa kabila ng napakaraming gawain sa iglesia ay binibigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod bilang isang diakono ng iglesia. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat ko ngayong nagdaang taon sa pagpapala ng Panginoon, pagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Pagpapagaling rin itong nakaraan lang na sumemplang ako sa moto. Na-operahan sana ako pero hindi na operahan. Salamat sa Panginoon. This is my story, I testify the blessings on blessings you've poured on my life. When I start remembering how good you've been, fear turns Nagpapasalamat ako doon sa mga battles na private ko siyang na-overcome. to depression, broken by grace. When I Papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya kami iniwan. Papasalamat ako sa Panginoon kasi lagi ko siyang kasama. call me by name, love me like I was, but you didn't leave me that way. Was that now I live? Yeah, that's what you did. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Salamat ako na sa kagalingan ko, maski matanda na ako. Happy ka, happy? Siyempre naman, sumasayaw nga ako dito. So good, so good, so good to me. Hey.
Jesus, ikaw ay aking Diyos. Kailanman di magbabago, kailanman di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. Noon pa man ikaw ang Diyos, ang haring sinasamba. Hanggang ngayon'y di nagbabago, kahit kailan di nagbabago. Jesus, ika'y anak ng Diyos, na aming manunubos. Sa iyong tabi ay lulubog, pagkat dakila ka, Jesus. Hallelujah, ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilikha. Sa buhay ko ay pagpapala. Hallelujah, ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilikha. Aming Diyos, purihin ka. Jesus, ikaw ay aking Diyos. Kailanmay di magbabago, kailanmay di magbabago. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Jesus, ikaw ay aking Diyos. Kailanmay di magbabago, kailanmay di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. Kailanmay di magbabago, kailanmay di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. Kailanmay di magbabago, kailanmay di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. 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 Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga kapatid, maging handa tayo lagi sa pakikipagbaka espiritual at isuot natin araw-araw ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Amen. Good evening po mga kapatid. Good evening. Tunay nga, dakila ang Diyos na ating pong kasama ngayon. Hindi po siya nagbabago, tapat, magpakailanman. Kung kaya, if I were to ask you mga kapatid, how many of you here are grateful and blessed? Taas ang kamay. Yung taas ang kamay na nararapat sa ating Panginoon. Amen. Pumalakpak ang lahat ng blessed. Yung palakpak na nararapat sa ating Panginoon. Amen po. Before po tayo pumunta sa ating pag-aawitan, gusto ko lamang po ito i-share.
Before po, habang nagpe-prepare ako, ito po ang aking pumasok sa aking isip at puso. Aking pong babasahin. Ito po ay yung kaloob ng isang byuda. Umupo si Jesus malapit sa lagayan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng pera. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit din ang isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Ngunit sinabi ng Panginoon, higit sa lahat, ang inoffer ng byuda na yon ang siyang mas nakalulugod. Bakit? Because she gave it all. Yung 2 pirasong barya. At nawa sa oras pong ito mga kapatid, nawa i-give rin po natin ang all natin. Pwede pong itong baryang na to ay maging strength natin sa araw na ito. Maybe yung isang barya, yung strength na yon is nabigay na natin sa ating mga work ngayong umaga, ngayong araw, pero lahat ng ating natitira, ibigay na po natin sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sino po dito yung nakakaalala nung sayaw natin last Sunday? Wow, mukhang hindi sure. Sige po, turo na po natin ng kaunti. Una, taas ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pang taas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tas palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nakalimutan ko. Ayan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sundan niyo na lang po ako. Pero are we all ready to praise the Lord? Amen. Are we ready to give it our all? Amen. Kung kaya sa oras pong ito, tayo purihin natin ang ating Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging Diyos na buhay sa ating mga buhay. Amen. Pumalakpak tayo na para ba ang puso natin ay tunay na puno ng sigla. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Amen. Tunay nga ang Diyos, wala nang katulad, walang papantay. Ikaw pa rin ang nais ko. Ikaw pa rin ang nais ko. Ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Ikaw pa rin ang nais ko. Ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko'y ikaw. Tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw
pa rin. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na tunay ngang nararapat ng papurit pagsamba. Kung kaya't sa oras pong ito, mga kapatid, kung gaano man tayo kapagod, kung ano man ang natitirang kalakasan, tayo, let us remind ourselves that it is not about us, but it is about Him. For we know our God never changes. He is faithful. Yesterday, even
Sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng langing lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong piling, may kapayapaan, may kapahingahan, may kagalingan, may kaligayahan. Kung kaya't ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso't isipan, ialay natin sa ating Panginoon. Ang bawat sakit, ang bawat pagod, ilapit natin sa Panginoon sapagkat siya'y kasama natin ngayon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Ang lahat ng nakatanggap ng kapayapaan sa Diyos, gamitin na natin ang ating mga tinig. Ialay natin ang papuring nararapat sa Kanya. Ang lahat ng nakaranas ng tunay na kaligayahan, lumapit at magpuri sa iisang Diyos. Wala nang hahanapin pa, O Diyos. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, O aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng
kami ay naririto. Itinataas ang mga papurit pagsambang nararapat sa iyo. Gamitin na natin ang ating mga tinig. Awitan ang walang babantay na Diyos. Wala nang babantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang nais. Gamitin natin ang ating mga tinig. Taas ang ating mga boses na nararapat sa ating Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang dadaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Minsan pa wala nang babantay, wala nang babantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sabay-sabay tayo mga kapatid, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Say it to the Lord. Wala nang dadaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Wala nang papantay, wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, sa piling mo. Tunay nga, Panginoon, sa piling mo may kapayapaan, may kagalingan, may kapahingahan. Tunay nga ikaw ang Diyos, nararapat ang dakilang papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na amin pong nararanasan ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, for the opportunity for us to gather and sing praises to you. Thank you, Lord, for the breath in our lungs. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong Espiritu na pumupuno sa amin sa oras pong ito. Salamat, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon nang may kagalakan sa ating mga puso, nang may pasasalamat, kaligayahan. Purihin siya. Dakila ka, Panginoon.
Amen. Papuri sa ating Diyos na buhay. Muli palakpakan po ng ating Panginoon. Amen. Tunay nga na wala na tayong hanapin pa sa piling ng ating Panginoon. Amen. At ang laging naisin ng isang mananampalataya ay laging nasa presensya o nasa piling ng ating Panginoon, no? Magpakailanman. Amen. Kaya patuloy na naway napapurihan natin ang ating Diyos na dakila sa katapatan. Amen. At naway napapurihan natin siya dahil siya lamang ang tanging Ama, no, na walang katulad. Amen. Sabi nga ng ating kapatid, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na hindi nagbabago. Amen. Mga sapat na rason upang mag-umapaw sa pasasalamat at pagsamba ang ating puso. Amen po ba? Yan, tignan mo nga kung nag-uumapaw nga sa kagalakan ang puso ng katabi mo, ng ating mga kapatid. Yan. Yan, amen. Praise God. At patuloy nga po, no, na patuloy na sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan sa oras na ito, no, pagsambang hinahanap niya, no, sa mga sasamba sa Kanya. Ngunit hindi lamang po sa pagpupuri, no, ng ating mga labi natatapos ang ating pagsamba sa ating Diyos. Naway may pakita pa rin po natin ang buo nating pagsamba at kagalakan sa oras pong ito sa ating pong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Naway makapagkaloob ang bawat isa ng ayon sa sukat ng pagpapala sa atin ng ating Panginoon nang may pananampalataya. Kalakip ang pag-ibig sa ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po ba ay pinagpala ng ating Diyos? Amen, no? At naway patuloy na mag-umapaw din, no, sa puso ng bawat isang kagalakan as we give our offering unto our God. Kung handa na po ang bawat isa, katulad ng nakasanayan, unahin po natin sa bandang likuran ng ating mga kapatiran na magkakaloob sa ating Panginoon. Can speak. The Father gave His only Son, and giving an act of worship to Him, with sacrifice with a willing heart, and rich in abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy, able to shower all blessings on you, and no things at all time to have what you need, and helping the poor and in need. To us many will give thanks to Him. God cannot give. If you trust in the Lord, He'll provide our needs. Ever faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower a blessings on you, and no things at all time to have what you need, and helping the poor and in need. To us many will give thanks to Him. Bagay na nabibigay mo sa amin ay mula sa inyo, at ito po ay kaloob ninyo na tunay na nagmamahal ka po sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa gabi pong ito, sa mga kaloob na ito, sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito po ang nalangin. Amen.
May purihin ang ating Panginoon at pagpalain ng bawat isa sa mga kaloob na ating ibinigay sa ating Diyos. At sa ating pong mga announcement, no, sa susunod, sa Sunday po na darating ay simula na po ng ating mga discipleship, mga fellowship sa bawat department. At tuloy-tuloy po ang ating HCS, magsisimula na po ang kanilang fellowship sa darating na Sunday ng 11 a.m. Tama po, ang 11 a.m. to 12 or 12:30 p.m. Okay? At ganun din po, susundan na rin po yan ang ating Pro-Youth Discipleship. Excited na ba ang ating mga Pro-Youth? Parang hindi. Parang hindi. Okay, so sa darating po na Sunday, wala pong lumiban sa bawat youth, no? At dahil kayo po ay merong face-to-face discipleship sa darating pong Sunday, that is 1 p.m. to 3 p.m. Okay? Yan po. At ganun din po yan sa susunod na Sunday pa. Meron pa din po silang youth. At ang ating pong communion ay sa darating po na 3rd week po ng February na may maging prepare din po ang bawat isa sa atin. Prepare na po natin. Almost 1 month pa po yun. Or 3 weeks pa ang magdadaan. Kaya naway maging handa ang bawat isa sa ating pong gaganapin na communion. Yan. Meron pa po ba ibang announcement? Yan. Kung wala po, tayo po ay muli ay mapagpala, matuto at patuloy na mabago ng salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan sa oras na ito. No? Tunay nga na ang tanging makapag-move, tanging makakapagpabago sa bawat isa sa atin o sa isang tunay na mananampalataya ay ang salita ng Diyos. No? Last week or last Sunday, napag-aralan po natin ang, ano po topic natin? Shaking off. No? Shaking off. Naway na shake off na po ng bawat isa, no, sa atin. Ano po yung shake off natin? Ano po? Heavy eyes, no? Naway namulat ang ating isipan, no, sa bagay na ating napakinggan. Ganon din po, no, sa oras na ito, mangungusap pa rin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya naway handa ang bawat isa, no? At mawala yung heavy eyes na nakikita ko sa ilan, no? Though galing tayo sa trabaho sa work or sa bahay, no? Nawa hindi yan maging hadlang to have heavy eyes o a heavy eyes sa oras na ito, no? At naway magising ang bawat isa, ang ating spiritual na mata upang patuloy na mapakinggan ang salita ng Diyos sa oras na ito na ihatid ng ating lingkod, Pastor Romeo Lacanlale. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, palakpak na buhay para sa ating buhay na Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Thank you. Muli po sa mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin.
Tayo po ay dumako sa diwa ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Muli po ay mapapakinggan namin ang pangangaral ng iyong salita. Dalangin po namin na mangusap ka sa bawat isa po sa amin na makikinig. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa sa mga salita mo na amin pong mapapakinggan. Upang ito ay may sa pamuhay at magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Mari na po tayong makaupo. Mukhang color of the night, black, ano? Karamihan naka-black. Ako hindi man obvious na all black ako, ano? Actually, nagluluksa, ano? Kasi yung aking isa sa mga kaibigan ay namatay. At siya po ay ililibing na, I think mga Saturday, no? Yung si Sister Linda Amar. No? Kaya hindi naman ako nakaitim dahil sa ganun. Nagkataon lang. Okay? So, sa gabi pong ito ay muli po nating mabibigyan po ng pansin at pag-aaral ang mahalagang aral. Ayan. Yung pong mga nasa labas, kung wala na rin po kayong gagawin, siguro po much better kung dito po kayo sa loob. Ayan. As what we announced before, no? Na kapag nag-start na po yung ating pong proper service, yung ating kapihan, ay stop na. No? Maliban na lang dun sa mga talagang heavy eyes na talagang kailangan na panlaban. Ano? Ayan. Meron pa ba sa labas? Maliban po dun sa mga in charge dyan. Ayan. Sige po, i-grab natin yung opportunity. Kapag ka-concert, tayo po nating nasa buhay. Nandun yung pag-iinom, nandun yung pagsusugal, nandun doon yung kung saan hindi kaaya-aya ayon sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Ito ay araw-araw na pamumuhay na nagpapakita kay Kristo na dapat alam po natin at tinitiyak po natin sa ating pong araw-araw na pamumuhay ay naipapakita po natin na tayo'y namumuhay kay Kristo. Siyempre, pag sinabi po nating namumuhay po tayo kay Kristo, kinakailangan namumuhay po tayo sa ating pong isip, sa salita, sa gawa, at pakikitungo sa kapwa. Nang tanggapin natin si Jesus, tinanggap natin ang bagong buhay at ang buhay na ito ay dapat makita sa ating pong pamumuhay. Kaya dito, makikita po natin ang ilang mga bagay na kung saan kung paano po natin may papakita ang pamumuhay Kristiyano. Una, ang pamumuhay Kristiyano ay nagsisimula sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. No? Kasi kung papansinin po ninyo mga kapatid, magpapasimula po ang pamumuhay Kristiyano ay sa pakikipag-ugnayan natin kay Kristo. Doon pa lamang po sa aklat ng Kolosas, binanggit na po ni Apostol Pablo na sinasabihan po niya yung mga taong sumampalataya o tumanggap sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ang pasimula ng ating pong pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon, nagsisimula po yan sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon. Kaya hindi po tayo
magkakaroon ng tamang kaugnayan sa ating pong Panginoong Jesucristo hanggat hindi po tayo sumasampalataya sa Kanya. Kaya makita po natin na mahalaga po yung bagay na ang bawat isa po sa atin ay tunay na sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Upang sa gayon ay magkaroon po siya ng tamang kaugnayan sa atin pong Panginoon. Kaya nga po ang Kristyanismo ay hindi po isang relihiyon, no, kundi ito po ay isang relasyon natin sa Panginoon. Sino ka sa Panginoon at sino ang Panginoon sa buhay po natin? No? Pag hindi po natin alam kung sino po tayo sa Panginoon at sino po ang Panginoon sa buhay po natin, maari pong hindi po tayo magkakaroon ng tamang kaugnayan sa Kanya. Kaya nga kung papansinin po natin, maraming mga tao ang nagko-confess, no, ang nagpo-proclaim na sila ay nasa Panginoon, no? Sila ay kumikilala sa Panginoon. Pero yung uri ng pamumuhay nila hindi na ayon sa Panginoon. Hindi sila namumuhay sa Panginoon. Yung kanilang isipan, yung kanilang mga gawa, yung kanilang mga iniisip o mga sinasalita ay taliwas doon sa mga bagay na sinasabi po nila. Parang binanggit po ni Apostol Pablo kay Tito, kung mapapansin po ninyo, di ba? Doon po sa Tito, ang sabi po ng Biblia, doon po sa aklat na ito, ng verse 16 ng chapter 1. Ano po ang sabi po ng talatang ito sa aklat na sinabi ni Apostol Pablo sa Tito chapter 1 and the verse 15 and the verse 16 rather. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. No, hindi po ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi makagawa ng anumang mabuti. They proclaim that they knew God. Kilala nilang Diyos. No? Kaya wala namang tao magsasabi, maliban sa hindi kumikilala sa Diyos, hindi karamihan po ng relihiyon ay kumikilala o may kinikilalang Diyos rather, no? But the problem is, kagaya po ng sinabi po ni Tito, na kung saan ay ang sinasabi po nila na kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. No? Hindi po ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi makagagawa ng anumang mabuti. Tandaan po natin mga kapatid, if we say na tayo po ay meron pong kaugnayan sa ating pong Panginoon, mamuhay tayo, no? Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas, mamuhay tayo sa Kanya, sa ating Panginoon. No? Kaya nga, kung titignan po natin, binanggit po ng chapter 15 ng Book of John, ng verse 5, ay ganito po ang kanya pong sinabi. Ako nga ang puno ng ubas at kayo nga ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala tayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So makita po natin, sinabi po ng Panginoon sa kanya pong mga alagad na kung saan siya po ang puno ng ubas at sila po o tayo po ay mga sanga. Kaya mahalaga po yung tinatawag na pananatili sa atin pong Panginoon. At ako sa Kanya, kung tayo po'y nananatili sa Panginoon, ang Panginoon ay mananatili rin po sa atin. Kung tayo po ay nakaugnay doon po sa puno,
tayo po ay bilang mga sanga, sapagkat ang sabi po ng Biblia, kapag ka tayo po ay mananatili sa Kanya at siya sa atin, ay magbubunga ng sagana, sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay sa akin. Kaya mahalaga po yung mga kapatid mahalaga ang Panginoon sa buhay po ng bawat mananampalataya. No, kailangan nakaugnay po tayo sa Kanya. Kasi hindi po tayo magbubunga kung hindi po tayo nakaugnay sa puno ng ubas na wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya maybe, hindi po lumalago ang ating pong spiritual na buhay. Baka marahil ay hindi naman talaga tayo nananatili sa Panginoon. Bagamat tayo'y sumasampalataya, pero hindi naman po tayo nananatili sa Kanya. Ano ibig sabihin? Mas binibigyan po natin ng higit na prioridad ang mga bagay na ninanais po natin sa buhay. No? Hindi natin ipinagkakatiwala sa Panginoon ang mga bagay na maaring mangyari, mga bagay na ninanais natin, kundi ang sabi po ng Biblia, magbubuga ng sagana. No? Lalago ang ating pong espiritual na pamumuhay kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoon. Kanino ka ba talaga nananatili? Sa Panginoon ba o sa sarili mo? No? Kaya tiyakin po natin mga kapatid, kung hiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa, ibig sabihin, ang ating lakas ay magmumula kay Kristo. Amen? Magmumula kay Kristo. No, hanggat tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay magbubunga. Magbubunga po tayo kung tayo'y na kay Kristo. Hindi po yung kung ano po yung mga bagay na maibigan po natin. Di po ba? Kasi minsan, sinasabi natin, no, na may mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi tayo lumalago sa ating espiritual na buhay. Bakit? Ba't hindi ka lumalago? Marahil baka hindi ka nakaugnay kay Kristo. Kasi imposible na ikaw ay nakaugnay kay Kristo tapos ikaw ay hindi lumalago. Sapagkat yan po ang pinangako po ng Panginoon. Ang nakaugnay sa akin ay magbubunga. Di ba? Ang nananatili sa akin, ako sa Kanya ay magbubunga ng sagana. So kung bakit hindi ka nagbubunga, kung bakit hindi ka lumalago, probably hindi ka nananatili sa Panginoon. Baka nananatili ka sa mga bagay na pinangahawakan mo, hindi ayon sa gusto ng ating pong Panginoon. Are you with me? Hindi po ba? Kasi napaka-imposible. Di ba natin sabihin, napakatagal-tagal na natin na mananampalataya hanggang ngayon hindi pa rin tayo lumalago? Sino may problema? Ang pastor? Sino may problema? Ang iglesia? Ang problema, siyasatin mo, baka hindi ka nakaugnay kay Kristo. Baka hindi si Kristo ang tinanggap mo. Kasi pag si Kristo, ikaw ay nakaugnay sa Kanya, kung ikaw ay nananatili kay Kristo, lalago ka. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi nga lang basta lalago o hindi lang basta magbubunga. Ano sabi? Saganang magbubunga. Di po ba? Yan po yung sinabi po ng talata po ng 1 chapter 15 ng verse 5. Ang mananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat, ito maliwanag na sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Baka hiwalay ka, tiyakin mo. No?
Kasi yun ang sabi, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya nga, mga kapatid, gaya nung sinasabi ko kanina, na hindi sapat na tayo'y dumadalo lang. Hindi sapat na meron tayong kaalaman lang sa Biblia. Pero mahalaga yon, yung mga bagay na yun, pero hindi yun sapat. Ang mahalaga ay namumuhay ka, nananatili ka kay Kristo. Amen? Kay Kristo ka manatili. Okay? Ang ating lakas ay nagmumula kay Kristo, nabubuhay tayo dahil si Kristo ay nabubuhay sa atin. Walang kabuluhan ang mabubuting gawa kung wala si Kristo. Yan po dapat nating pakatandaan. No? Kaya nga, dapat po nating ilaan ang ating pong mga oras. Dapat po nating i-meditate, no? Iyakin po natin na kung tayo po ba talaga ay nananatili sa Panginoon. Okay? Kaya nga, mga kapatid, ang magpapalago sa tao ay hindi ang paglipat sa ibang iglesia. Ano po? Kasi, kung papansinin po ninyo, sasabihin natin, nasa katotohanan sila, galing sila sa isang iglesia. Lahat naman ng nakikita po nating mga iba't ibang relihiyon, maraming alam sa Biblia. Amen? Maraming alam sa Biblia. In fact, kung titignan natin, masasabi nating malago sila. International sila. Di ba? O ang dating daan, international. JIL, international. Iglesia ni Cristo, international. Jehovah's Witnesses, international. Di ba? Muslim, international. Yung ba magiging basis natin dahil sila ay dumarami? Masasabi natin na sila ay nasa katotohanan? Na sila ay lumalago spiritually? No. Hindi basihan po yung mga kapatid. Hindi yung pagdami ng tao ang mahalaga. Ang mahalaga tayo mismo. Kung ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya, sa iyong buhay Kristiyano na nakaugnay kay Kristo. Amen? Hindi ang sino man. Kaya wag natin tignan ang iba. Ang tignan natin yung sarili natin. Kung tayo po ba ay lumalago na nakaugnay kay Kristo. Okay? Sapagkat yan po ang unang pamumuhay na Kristiyano ay nagsisimula po yan sa pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Okay? Ikalawa, makikita rin po natin na tinuturo po sa atin ng salita po ng Diyos. Katulad po ng sinasabi po sa atin ng Biblia na kung saan, okay, na ang pamumuhay Kristiyano ay mayroon pong pagbabago. Okay? Kaya nga makikita po natin na ang tamang pamumuhay Kristiyano ay may pamumuhay na pagbabago. Okay? Bakit? Kasi sabi po ng 2 Korinto chapter 5 and the verse 17. Ano po sabi po ng Biblia? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya makikita po natin na ang tamang pamumuhay ng Kristiyano
ay pamumuhay ng mayroon pong pagbabago. Kaya kung tunay mong tinanggap ang Panginoon, dapat makita po sa iyo yung pong pagbabago. No? Kaya nga, ang pintas po sa atin, mga kapatid, di ba? Na para bang nagtuturo daw ang iglesyang ito na hindi na mahalaga yung pamumuhay ng katulad ng bagay na ito. Hindi po. Hindi po namin ang tinuturo po ng salita po ng Diyos. Kapag tayo po'y sumampalataya sa Panginoon, tayo po'y ligtas. No? Pero hindi po tayo nagtuturo na kinakailangan patunayan ng mabubuting gawa na tayo po ay ligtas. Magkaiba po yun. Kaya nagtuturo pa rin po tayo ng tinatawag na tamang pamumuhay ng Kristiyano. Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. No? Kaya kinakailangan makita po sa atin yung pagbabago, kagaya po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa 2 Korinto, no? Na kaya't kung nakipagkaisa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ibig sabihin, ang dating pamumuhay ay napapalitan ng bagong pagkatao. No? Nababago o nagbabago ang ating pagnanasa. Tayo'y lumalago sa kabanalan, hindi agad kasakdalan. No? Kumbaga, makikita po natin na nagbabago po yung ating pong mga ninanasa nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Amen? Kumbaga, dati wala kang nasa sa mga bagay na espiritual. Dahil nakipagkaisa ka, nagbago na ang iyong pagnanasa. Yung dati mong pagkatao, wala na yun. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, ganito po ang sinabi po niya sa chapter 4 ng mananampalataya sa Epeso. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Tignan po natin sa verse 22. Umpisahan po natin sa verse 21. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. So ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga mananampalataya sa Epeso. No? Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, yan po yung sinabi po ni Apostol Pablo. Iwan na natin. Magbago na tayo. Hubarin na natin ang dating pagkatao. And that will be the effect kapag tayo po ay sumampalataya, kapag tayo po ay nakipag-ugnayan, nakipagrelasyon sa atin pong Panginoon. Parang ganito lang yan Hindi ba? Kapag ikaw ay nakipagrelasyon, maraming bagay mababago sa buhay mo. Tama? Hindi mo na pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mo. Nang ganun-ganun na lang. No? Hindi po pwedeng yung
yung gusto mo ang masusunod. Kasi mamubuhay ka na para sa iyong katipano, sa iyong asawa. Tama? Ganun din. Sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. No? Magkakaroon po tayo ng pagbabago. Mababago ang desire ng ating pong isipan, mababago ang desire ng ating pong espiritual. Magkakaroon tayo ng hilig sa mga bagay na espiritual. No? May pagbabago. Kaya, kung meron pang mga bagay na hindi pa nababago sa buhay mo ngayon, ano man yon, ipanalangin mo sa Diyos, no? Na mabago yung mga dapat na mabago sa buhay mo. Baka may mga bagay ka pang hindi kayang isuko sa Panginoon. Let the Lord will help you to change your life. No? Kasi sabi nga po ng verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang mga magulang, ang mga anak, ang mga kapatid, ang mga asawa, ano pa yung bagay na hindi pa nababago sa buhay mo, na gusto mong mabago? No? Hindi tayo katulad ng sanlibutan na nagkakaroon sila ng New Year's resolution. O ngayon, high-tech na rin, ano? Manifestation, ba tatawag doon? Manifest? No? Manifesting. O, nag-upgrade na rin, pati yung mga New Year's resolution, ano? Manifesting na ngayon. Tayo hindi. Ano ba yung kailangan mabago sa atin? No? Tsak marami. Diba? Panalangin natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao. Kaya nga, hayaan natin ang banal na Espiritu ang humubog at magbago sa ating pong pagkatao. Ilingin natin sa Panginoon, Lord, baguhin po ninyo ang ganitong pag-uugali ko. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko kung hindi mo ako babaguhin. Okay? Third, ang pamumuhay Kristiyano ay ginagabayan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang tatak ng isang tunay na alagad ni Kristo. Mga kapatid, mahalaga po yung may pag-ibig tayo eh. Napakahalaga po niyan. No? Kaya nga sabi po niya po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ayon po sa John chapter 13 and the verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. What does it mean? Bilang mga alagad ng Panginoon, dapat nakikita ang pag-iibigan sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ibigin ang Diyos ng buong puso, ibigin ang kapwa kahit mahirap, ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Matuto po tayo mga kapatid. Let us love one another. No? Yan po ay isa sa pamumuhay Kristiyano na dapat po nating gawin, gabayan ng, ay meron pong paggabay ng pag-ibig. Kaya mahalaga po yung ang mga mananampalataya, ang mga alagad ng Panginoon ay marunong pong mag-ibigan sa isa't isa. You must know how to love your brethren. Siyempre, pag sinabi nating love,
Kaakibat po niyan, kapatid, yung sakripisyo eh. Di ba? Kaakibat po niyan ay sakripisyo. Are you willing to sacrifice for the sake of your brethren? Di ba? Are you willing to sacrifice, okay, for the sake of your loved ones? Kaya nga, kung tayo po'y mag-iibigan, makikilala tayong mga alagad ng Panginoon. Because the disciples must be love one another. Kaya nga meron tayong kanta di ba? Mga gibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibigay sa Diyos ay nakakikilala kay Jesus. Kilala mo ba ang ating Panginoong Jesus? Di ba? Let us continue to show our love to our brethren. Mahalin natin mga kapatid kahit naiinis ka. Pagtiyagaan mo na lang siya. Amen? Kapatid mo yan eh. Kumbaga sa isang pamilya, kahit gaano kasama ang isang anak, pinagtitiisan ng magulang. Ayan, nakita ko yan eh. Sa buhay ng lola ko eh. Diba? Kung sino nakakilala kay Don Pacundo, yung Chewing Lasengo, si Don Jaime, kung tawagin namin yun. Minumura na siya, no? Pag hindi siya binibigyan ng pera, no? Lalo't pagkalasing. Pero pag inaaway namin yung tito namin yun, sa amin pa nagagalit yung lola namin. Alam ni Ninang Sen, no? Ninang, no? Kung gaano katinding magmahal yung lola ko eh. No? Talagang pinagtitiisan niya. Kakibat kasi yun ng pagmamahal. No? O di ba? Tingnan nyo, sa libughang anak. Di ba? Yung alibughang anak, nung siya'y magbalik sa kanyang ama, natiis ba nung ama? Ay, wala akong pakialam sa'yo, nilustay mo na ang kayamanan ko. Ngayon, babalik-balik ka rito? Ha? Wala kang kwentang anak. Lumayas ka rito. Hindi kita kailangan. Di ba? Hindi ganun eh. Niyakap niya. Tinanggap niya. Pinagkatay pa niya ng baka ba yun? Baka. No? Dahil nagsisi siya. Nanumbalik siya. No? Nagselos nga yung isa eh. Ay ako kasama mo matagal. Di man lang ako pinagkatay. Samantalang ito, nilustay ang inyong kayamanan. Ngayon bumalik. Di ba? Meron pang celebration, may party-party pa. Di ba? Eh, love yun eh. Nagsisi. Even us, brothers and sisters. No? Pagtiisan natin. Kung meron tayong hindi nagugustuhan sa ating pong mga kapatid. Amen? Meron ka bang di nagugustuhan dito? Baka naiinis kayo sa akin. Pagtiisan nyo na ako. No? Okay? Pagtiisan natin ang isa't isa. Alang-alang sa ating Panginoon para maipakita natin na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon. Alagad ka ba ng Panginoon? Okay? Kung alagad ka ng Panginoon, dapat marunong kang umibig. Ika-apat, ang pamumuhay Kristiyano ay may kasamang pagsunod. Ang pagsunod ay patunay ng ating pag-ibig kay Kristo. Kaya nga, kung titignan po natin ang sabi po ng Biblia, sa chapter 14 ng verse 15 ng book of John, sinabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo.
tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. No? Dito makita po natin sa talata pong ito na sinasabi po ng Panginoon sa kanya pong mga alagad na sinasabi po niya na ito pong bagay pong ito, ang sabi po ng Panginoon, yan po yung nais ng Panginoon, tuparin po natin ang lahat ng kanyang itinuturo. Yung turo niya, hindi turo ng iba. Wala tayong ibang kikilalaning turo maliban sa turo ng atin pong Panginoon. Paano nating malalaman na yan ay turo ng Panginoon? Siyempre, makikita po natin yan sa mga talata po sa Biblia. Okay? Kaya nga, kung titignan po natin na ang Panginoon, no, isa po yan sa mga itinuro niya kung paano po mag-ibigan ang kanyang mga alagad. Kasi, bakit po niya binanggit po yung bagay na yun? No? Kasi malapit na po yung araw ng Panginoon. Ginagawa po ng Panginoon, piniprepared niya na yung kanyang mga alagad. Para kung sakaling mawala na ang Panginoon, hindi sila magkakaroon ng problema. Kundi ang mamamayani sa kanila ay ang pag-iibigan. They should learn how to obey for His teaching. Kaya nga, kung iniibig natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod ay hindi pabigat, kundi pagsamba. Amen? Ang pagsunod po, mga kapatid, ay hindi pabigat, kundi yan po ay pagsamba natin sa Panginoon. Susunod tayo dahil sa Panginoon. Ang utos ng Diyos ay daan sa pagpapala. Ang pagsunod ay tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, you are willing to obey His teaching. Okay? Kaya mahalaga po mga kapatid yung pagsunod. Pag hindi tayo marunong sumunod, that was before, nung last Wednesday, di ba? Inalakay po sa atin yung mga authorities na dapat po nating sundin, di ba? Kaya pag ikaw, isang Kristiyano, hindi marunong sumunod, ikaw ang nasusunod, di ka marunong magtiwala. Hello? Ito tinuturo sa iyo, ito yung sinasabi sa iyo, ito yung dapat mong gawin, dahil wala kang tiwala, hindi mo gagawin. Tama po ba? Kaso, isa po yan sa uri ng pamumuhay ng Kristiyano. No? Na kinakailangan ay meron po tayong kasamang pagsunod. Minsan sa pagsunod po natin, kahit hindi po natin gusto, pero alang-alang sa Panginoon, gagawin po natin. Amen? Mahirap man sa atin, pero dahil ito po ang gusto ng Panginoon, gawin po natin. No? Bakit? Ang Panginoon ba? Madali po ba para sa Kanya yon? Yung ialay po niya ang Kanyang buhay? Diba? Sabi nga dun sa pinag-aralan natin, diba? Siya ay nahapis. Halos ikamatay na po niya ang Kanya pong nararamdaman. Pero anong sabi niya? Ang kalooban mo, Ama, ang masusunod, hindi ang aking kalooban. Diba? That is the will of God. Sumunod pa rin po ang Panginoon. Diba? Para ma-fulfill, matupad ang lahat ng layunin ng Panginoon sa buhay ng isang tao na katulad po natin na kailangan po natin ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng atin pong Panginoong Hesukristo.
Kaya, doon sa mga hindi marunong sumunod, walang tiwala yun. It is a matter of trust, recognition, no, sa ganun pong bagay. Kasi yun po sabi ng Biblia eh. No, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo. Siyempre, kung di mo iniibig, gagawin mo? Hindi. Wala kang ang pag-ibig sa kanya eh. Gagawin mo yon. It only meant, pag hindi ka sumunod, nagpapakita na ikaw ay walang pag-ibig sa Panginoon. Kung ano yung gusto ng Panginoon, dapat masunod, di ba? We are praying to the Lord palagi, di ba? Lord, your will be done, not my will. Sino nagpe-pray sa inyo ng ganyan? Ha? Sino nagpe-pray sa inyo ng ganyan? Talaga bang pag sinagot ng Panginoon yung kanyang will, are you obeying what He wanted you to do against to your will? Ha? Isa madaling mag-pray ng ganun, ano? Your will be done, not my will. It's a matter of love to our God. No? Sumunod sa Diyos, kahit ito'y mahirap o hindi nauunawaan. The time will come, papaunawa naman sa'yo ng Panginoon. Di ba sa military nga, merong silang kasabihan, before you complain, obey first. Tama? Obey first before you complain. E tayo hindi, hindi ko gusto yan. Iba yan. Sumunod ka muna. Tsaka ka mag-complain. Problema, nauuna yung complain. Minsan sa mga anak, ganun pag inuutusan, no? Sa asawa, ganun din ba? Okay? Obey first. Before you complain. Unawain mo muna. No? Kaya nga, kung titignan po natin, yan po yung mahalaga. Sumunod tayo sa Diyos kahit ito'y mahirap o hindi man natin ito lubusang nauunawaan. And lastly, ay tinuturo po sa atin na ang pamumuhay Kristiyano ay patotoo sa sanlibutan. Ang ating buhay ay mensaheng binabasa ng mundo. In Matthew chapter 5 verse 16, sabi rito, gayon din naman, dapat din niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa gayon ding paraan, makikita po natin na mahalaga yung pong tinatawag na patotoo sa sanlibutan. How could you say that you are a believers and yet, o ikaw ay Christian, and yet nagpapabaya ka sa mga gawaing espiritual? Mahirapan ka mag-invite talaga. Mahirapan ka talaga mag-evangelize. Na kailangan makita, magliwanag sa atin ang ating pag-uugali dapat sumasalamin kay Kristo. No? Ano yung sumasalamin kay Kristo? Yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon, yung kanyang pagiging maibigin, yung kanyang pagsunod, dapat makita po sa buhay nating mga mananampalataya o mga Kristiyano. Kaya nga, ang ating buhay ay dapat magluwalhati sa Diyos. Marami ang lalapit kay Kristo dahil sa ating pamumuhay. Kaya tayo magiging halimbawa, no, not to prove that we are saved, kundi upang maraming
kumilala at sasamba sa Panginoon sa buhay ng mga taong kumikilala sa Diyos. No? Ganun po siya. Kaya, kung titignan po natin, mahalaga po yun eh. Pag nakikita po sa atin yung liwanag, lalapit po sila. No? At papupurihan nila ang Diyos sa buhay po natin. Makikilala nila ang Panginoon sa buhay natin. Yung fireproof, napanood niyo po ba yun? Di ba yung asawang lalaki? Lagi sila nag-aaway ng kanyang asawang babae kasi mahilig manood ng pornography. No? Sa internet. No? Until such time na nag-divorce sila. Ayaw na nung babae. Paulit-ulit niyang ginagawa yun. Pero because of that, may nag-advise sa kanya, may gumabay sa kanya, hanggang sa dumating yung time na nakilala niya ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan para maipakita na hindi na siya kagaya nun dati, kundi bago na siya. At nakita nung babae yung effort, 40 days ba yon? Meron siyang ginagawa everyday para sa babae. No? Talagang wino-workout niya, magbalik lang yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. Hanggang sa hindi alam nung babae na dumating yung time na yung kanyang inang kailangan ng parang wheelchair yata yun, no? Na mamahalin, akala niya yung karelasyon niyang doktor ang nagbigay noon bilang philanthropy. No? Ganon. Pero hindi niya alam, binabayaran yun unti-unti nung kanyang ex-husband. Ganon eh. Hanggang sa makakilala siya sa Panginoon. Until such time na na-realize at nakita ang pagbabago at nakita niyang nananalangin at nagiging makadiyos ang kanyang mga bagay na sinasabi. Sinabi nung babae sa kanya, gusto niya na makilala at makapamuhay ng kagaya ng pamumuhay niya at makilala ang Panginoon sa buhay niya. Sinabi rin niya sa atin eh. Diba sa 1 Peter chapter 3, yung mga asawang babae na merong mga asawang di mananampalataya. Diba? Maybe, pag pinakitaan ninyo ng mabuti ang inyong mga asawang hindi mananampalataya, baka dumating ang panahon, makita ang inyong kabutihan, ay kumilala sila sa Panginoon. Mahalaga po mga kapatid, makita sa buhay po natin ang buhay ng ating Panginoon. Makita ang pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, magliwanag ang bawat isa sa buhay ng mga taong nasa kadiliman. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa kapahayagan muli ng kanyang salita. At naway tayo bilang isang Kristiyano ay patuloy na mamuhay, no? Bilang isang Kristiyano na may kaugnayan, may pamumuhay na may pagbabago, no? May pag-ibig, may pagsunod, at may mabuting patotoo. No? Nawa sa biyaya, sa tulong ng ating Panginoon ay magawa natin, masunod natin ang napakinggan natin sa gabing ito. No? Ano yung take away mo sa gabing ito? Ano yung natutunan mo? Okay? Nawa may makapagpahayag sa atin. Pero unahin ko muna yung naka-assign ngayong gabi na magpapatotoo at magbibigay din ng kanyang natutunan sa oras na ito. Unahin po natin, Sister Olive Sundiam. Palakpakan po natin ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid.
Magandang gabi po sa lahat. Una-muna po, magpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi noong linggo birthday ko. At ako'y nagpapasalamat kasi nakarating ako ng 68 years na buhay na buhay. Tunay na malaking ano po yun sa akin. Isa pa, meron akong motivation nung nagbabasa tayo ng Bible, sa Bible reading, kasi nga sakitin ako nitong mga nakaraan. Hinihingi ko talaga yun sa Panginoon na humaba pa buhay ko. Yung nabasa natin, yung isang hari doon, di ba? Humingi siya ng 15 years na buhay pa siya eh. So, ganun din ako, humihingi pa ako ng ano. Hindi ko alam kung sinong hari yun, nakalimutan ko. Yun. Di ba? Yun. Lagi yung nakatatak sa isip ko eh, na pinagkalooban pa siya ng 15 years. So, tayo din ganun, bibigyan niya pa ng mahabang buhay. Salamat sa Panginoon. At yung reflection, anong natutunan ko? Una sa lahat, syempre, kailangan may ugnayan tayo kay Kristo. Sa Kanya lahat naman nagmumula lahat upang magkaroon tayo ng tamang pamumuhay dito sa lupa. Tunay rin naman ng dahil sa Kanyang salita, sa natutunan natin, maraming pagbabago sa buhay natin. Marami talaga. Yung hindi maganda, maganda na ngayon. Yung mga hindi natin nasunod, nasusunod natin ngayon. Dahil may ugnayan tayo sa Kanya. Kitang-kita yung mga pagbabago sa mga buhay natin. At napapabuti. At yun ang kailangan nating dalhin. Yung mga natutunan natin para tayo magkaroon ng tamang pamumuhay. Kristyanong buhay, yung mga pag-uugali ni Kristo, dala-dala natin yun. Dapat mag-reflect sa buhay natin, sa kilos, sa pananalita. Maging maayos tayo dahil nakakapit tayo sa Kanya. Yan lang po. Maraming salamat. Ayan, salamat po. Sister Olive, no, sa kanyang natutunan and the blessing of another year, no, to praise and to serve God muli, no, 68 years, wow, no, napakasayang buhay, no, na maglingkod sa ating Panginoon, lalo't nakakilala siya, no, lalo magiging fruitful and happy ang kanyang ilang pang taon na hinihiling sa ating Panginoon. 15 lang ba? 15 lang hinihiling, no, ng ating kapatid, no. Praise God. Sino pa po ang nais na magbigay ng patotoo at ma-share kung ano natutunan niya, no, sa kapahayagan natin ng Panginoon sa kanyang salita? Sino pa po? Wala na. Sa mga kids, may nakinig ba? Yes, Brother Ezra, na tinulak. Yeah. Tayo natin. Adinda po. Good evening po mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa opportunity na makapag-ayag ng salita ng Diyos sa random na stranger ulit. Or stranger. Kasi dalawa na pala yung random na stranger. Sa courage na ipinagkaloob niya sa akin para ma-extend yung ganong klaseng initiative doon sa stranger na yon. To give you a backstory, pauwi kasi ako galing sa work that time. Hindi naman, mas madalas kasi ako mag-move it or angkas pauwi kasi
mas gusto ko sana mas makauwi ng mas maaga para matulungan ko yung mag-ina ko. So, hindi na rin ako pala commute. Nung na-meet ko yung rider ko that time, yung magdadrive for Move It that time, medyo namamagana yung mata niya. Ang sabi niya lang was, meron daw kasi siyang allergy. So, medyo nahihirapan na daw siya mag-drive that time. Pero tinanong ko naman kung okay lang siya. Sabi niya okay lang daw. So, ayun, yung biyahe, nag-go on na siya. And then, as we go, na kwento niya na nahihirapan daw siya sa buhay ngayon dahil nga palalayasin na siya doon sa tinitirahan nila. Palalayasin na siya na sila ng pamilya niya dahil nangungupahan lang sila at hindi pa sila nakakapagbayad ng upa nila for 2 months already. At kailangan niyang mabuo yung 2-5 that day, which is already alas 6 na po ng gabi. Yun. Kailangan niya mabuo yung 2-5 that day para hindi sila palayasin doon sa inuupahan nila kinabukasan. I've always had a warm heart sa pagtulong sa mga tao. Pero I wanted to be smart pa rin naman sa gagawin ko. So, habang bumabiyahe kami that time, ang panalangin ko lang sa Panginoon was, Panginoon, ituro niyo po sa akin kung ano yung dapat kong gawin. At kung hindi man ako dinideceive, or dinideceive man ako ng tao na to, kayo na po yung magbigay sa kanya ng parusa, or kung hindi niya man ako dinideceive, ay pagpalain niyo po siya. Alam ko na po kasi kung ano yung gusto kong gawin to help him. Pero gusto ko na yung Panginoon yung mangusap sa akin bago ko siya gawin. So, malapit na po kami makauwi. I felt like parang inuudyokan talaga ako ng Panginoon na tulungan yung tao na yon. So sabi ko, Kuya, baka hindi ka pa kumakain. Punta ka muna sa amin. Patuloyin muna kita tapos mag-dinner ka muna. And then, tutulungan kita. Aabutan lang kita ng konting tulong. Tapos, let's start there. I had the thought na gusto ko talaga siyang mapahayagan. I didn't have the time to do it doon habang bumabiyahe kasi ayoko rin naman na hindi focused yung mind niya on hearing the gospel. At the same time, gusto ko kasi na maunawaan niya talaga yon. So, pinatuloy ko siya sa bahay, pinakain ng dinner, tapos inabutan ko ng tulong, and then nanghingi ako ng tulong kay Papa to share the gospel para hindi lang yung financial yung maitulong ko sa kanya, kundi yung spiritual na tulong, which is yung kaligtasan. I felt fulfilled doing that at nanalangin ako sa Panginoon na gusto ko talaga na makatanggap yung tao na yon. Kasi kung mangyari man yung time na mabitin ulit yung budget niya, ayoko sanang maramdaman niya yung pagkabagabag ulit. Ayoko maramdaman niya yung hopelessness, but yung peace and comfort knowing na tutulungan siya ng Panginoon at gagabayan siya ng Panginoon. So ayun yung gusto kong ipagkaloob sa kanya that time. More than the immediate help that I gave him. Ayun talaga yung gusto kong ibigay that time. Pero pinanalangin ko na sa Panginoon na I didn't want to use that opportunity para lang tulungan siya in the exchange na manampalataya sa Panginoon. Sabi ko lang sa Diyos na whether or not sumampalataya siya sa Panginoon, binigay ko yung puso ko to help him kasi I believe God told me to do it. But ultimately, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung pinahayagan naman siya ni Papa, ay nakatanggap naman siya
sa Ebanghelyo. At I still keep in touch with him sa Facebook. He was supposed to go last Sunday and then this Wednesday. Pero kasi, for the reasons na syempre, magagaling para kasi siya sa malayong part ng Cavite. And ngayon parang binubuno niya pa yung utang niya na 2 months. So pinapaalalahanan ko na lang siya palagi at lagi ko sinasabihan na mag-ingat, na palaging alalahanin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sa courage, sa pagnanasa, sa kakayahan na patuloy na ma-share yung gospel sa ibang tao at maipakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng pamilya namin. Yan lang. Thank you. Amen. Pakasipag ng ating kapatid na magpahayag, no? Nakaka-encourage naman. Amen? Amen. Na-encourage ba kayo? And tinamaan, no? Na magpahayag din tayo. Nakailang pa totoo na po siya, no? I think pangalawa na to, na meron siyang random stranger na napahayagan. And praise God, no? Tumanggap ba, kapatid? Tumanggap. Ayun, amen. No, nanampalataya sa ating Panginoon. At nawa ay patuloy, no, na makasama natin siya, no? Loloobin ng ating Panginoon, no? Anyway, ay naway patuloy na tayo din makapaghayag din, no, ng salita ng Diyos katulad ng prompting, no, ng ating Panginoon sa ating kapatid, no? At isa po yun, no, sa bunga din ng isang Kristiyano, yung patuloy na sabi nga noon, yung lagi nating makita na merong letter P, no, sa likod, sa harap ng mga tao na hindi pa mananampalataya. Ano yung P? Preso. color orange yung suot. Yung pananagutan. Di ba? Pananagutan, no, natin na maipahayag yung salita ng Diyos sa kanila, no, sa mga tao na wala pang kaugnayan sa ating Panginoon. Pang maranasan din po nila, no, ang kabutihan, sabi nga ng ating kapatid. At yung peace, no, na nasa, kapag ikaw ay nasa ating Panginoon na. Meron pa po na nais magpatotoo. Pastor Ferdy San Miguel. Palakpakan po natin ating Panginoon. Isa po sa mga intriguing verses na mababasa po natin sa Biblia ay yung pong nasa Matthew chapter 26 verse 39. Sabi po ng talata, lumayo siya ng kaunti si Jesus, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Tatakot po ba ang Panginoon o ayaw po niyang pumunta sa krus? Well, hindi po yun. Kasi sabi po ng Lucas chapter 9 verse 51, nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Ang ibig pong sabihin niyan, mga kapatid, siya po ay merong firm, intentional decision na maglakbay sa Jerusalem kahit alam po niya na siya po ay magsasuffer, mamamatay, at magre-resurrect. So hindi po siya natatakot when he was praying to the Father na maaari ilayo ang kopa sa kanya ng paghihirap. Ang understanding po na dapat makita po natin sa language ng Scripture is not according to our understanding, kundi ayon po sa pamamaraan ng salita ng Diyos. Now when the Lord Jesus Christ prayed ng mga salitang ito, it is revealing na nagpapahayag po sa atin na wala na pong ibang paraan para sa kaligtasan ng tao other than the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So yun po ang point, okay, na gusto pong ituro ng salita ng Diyos sa atin. Hindi po yung makita natin na natatakot po siya. No. He is willing to go to the cross. Okay? Rather, ang ibig pong ipakita sa atin ng salita ng Diyos, there is no other way for a person to be saved other than what the Lord Jesus Christ will do. At yun nga po ang ginawa ng ating Panginoon. And the Bible said, God answered this prayer.
The Lord bless us. Ayan. Yung mga na-puzzle din, no? Sa text sa Bible na yan, no? Alam na po natin yung isa, no? Sa answer doon. Ano nga yun, Pastor? No? Ang sinabi ng Panginoon na ilayo, no? Yung kopa ng paghihirap, no? At yun lang po yung tanging paraan, no? And the Lord is very willing, no? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon na that He will sacrifice His life for us. Kung wala na po, tayo po ay magsitayo para po sa ating closing prayer and benediction. Sa panguna po na ating lingkod, Pastor Romeo Lacanlale. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinangunahan mo kami sa pakikinig ng iyong salita. Naniniwala kami na ikaw ay nangusap sa bawat isa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan kung paano po namin ito maisasagawa ang lahat ng iyong ipinahayag sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng mga karamdaman ng aming pong ipinanalangin sa iyo. Tunay na ikaw ang Diyos na manggagamot at walang imposible sa iyo. Salamat din po sa pagtugon po ninyo sa aming pong mga pangangailangang pinansyal. Ikaw ang aming pong great provider. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na kinikilala namin na tutugon sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. O Diyos, marami pong salamat sapagkat tunay na hindi mo hinahayaan ang bawat isa na malugmok sa mga problema, sa mga bagay na pinagdadaanan, na nakakaranas ng emotional problem. Lord, salamat sapagkat ikaw ang aming pong comfort. Ikaw ang tumutugon at nagbibigay ng karunungan kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Ang biyaya at ang pagpapala at ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ay patuloy na sumainyo sa kanyang kapurihan, karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.